For today's video mga ka-idol, samahan nyo ako. At ito nga ni mga ka-idol, dito sa paglalakbay natin dito sa kabundukan mga ka-idol ay may napansin tayo dito na kakaibang puno mga ka-idol. Pero ito mga ka-idol ay literal na lagi kong nakikita mula noon hanggang ngayon, pero hindi ko lang pinapansin mga ka-idol. So ngayon mga ka-idol ay pupuntahan natin ngayon ito dahil nakaka-amaze naman ang klase nito at ang itsura. Dahil nga sa itsura lang ay mamamangha ka na at mapapawaw ka pa. So ito nga ni mga ka-idol ay dito lang sa bandang Sapa. Pagdating ko nga sa bandang Sapa mga ka-idol, ito ang pinakampuno niya, ito ang pinakandahon niya. Kung inyong napapansin mga ka-idol yan. So mga ka-idol, ngayong oras na ito ay puputulin natin yung isang puno nito kasi marami naman yung puno para makita natin ng actual yung pinakang bunga niya baga o bulaklak. So titingnan natin mga ka-idol, napakalapad ng dahon niya, no? Ang daliri niya siguro mga siyam ang pinakandaliri sa isang palad yan. Pero kung tawagin daw dito sa amin ito mga ka-idol ay yung nasabi nila na palad buaya kasi nga ni napakalapad at napakalaki. At yung bunga naman niya ay grabe, kakaiba. Masdan yung mga ka-idol at ibababa natin itong bulaklak niya. At saka kung tawagin baga ito'y bunga, ito na mga ka-idol. Kita nyo naman mga ka-idol. Ano ba sa tingin nyo yan? Bulaklak baga o bunga? O diba? So pwestuhan lang natin ng maganda mga ka-idol kasi mahirap yung pwesto natin, nasa Sapa tayo eh. Iikutan lang natin ng maayos kasi napakahirap ng tayo natin dun sa bandang Sapa. Lalapitan lang natin ng maayos. At nang malapitan natin nga ni mga ka-idol ay ito talaga yung bumungad sa aking mata. Yan kitang kita nyo mga ka-idol. Ngayon tinignan ko kung anong klase nitong kulay itim niya, kung ito ba yung bunga niya talaga. So ay ano naman ang tawag dito sa parang bilog-bilog na dilaw na yan. Hindi natin malaman kung bunga pa rin ba yan maliban dun sa maitim. Ito yan dilaw na hawak ko, hindi ko malaman kung bunga pa rin yan kasi yung bulaklak niya pinakang gilid di ba may bulaklak na, may bunga pa uli, ay yung itim bunga pa uli. So yan, nakaka-amaze lang kasi talaga mga ka-idol yung klase ng halaman na ito. Bagamat ito ay lagi kong nakikita pero hindi ko lang pinapansin yan mga ka-idol. At ngayon ko nga na-discover na nilasahan ko pa nga ni mga ka-idol wala naman siyang lasa kasi sa tingin ko ay hilaw pa siya. Yan o diba? Paki-comment na lang po mga ka-idol kung anong klaseng puno na ito at kung pwede rin bang kainin yan. Kasi dito sa amin hindi ko alam kung kinakain ito Tatanong-tanong pa natin mga ka-idol. Pero tinikman ko medyo hilaw pa nga wala pa nga namang siyang gaano lasa. Yang maitim na yan Yang dinudukot ko na maitim na yan Kulay violet siya mga ka-idol, yung pinakang sabaw niya. Para siyang duwat. So sa tingin ko ito yung kinakain. Kung talagang ito'y kinakain. Tinikman ko wala naman siyang gaano lasa Ayos lang. Medyo hilaw pa lang kasi siguro. Kaya bantayan natin pag nahinog yan mga ka-idol. Ay grabe naman talaga ang ganda ng puno kahoy na ito. Kundangan lang pwede ko nang patubuin sa tabing bahayan, gagawin ko yan mga ka-idol dahil napakaganda ng bulaklak niya. At kukuha tayo ng suwi niyan mga ka-idol at gagawin natin sigurong bonsai yan. Pinakamaganda siguro sa tabing bahayan. Napakalapad ng dahon niya mga ka-idol. Tama naman. Ang dami niya kasi ng bunga dyan sa isang puno lang. Siguro may mga 5 ganyan. Tama naman parang hindi lang pala siyam ang daliri niyan. 12 pa yata Ang dami pala, hindi lang 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 17,
17 ang pinakang ano niya, yung daliri.